Okay. Hello guys, ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Check naman natin tong dalawan to, ang Z Mini B3 at ang Helix Duo. Dun ba tayo sa 15 watts or dun sa 20 watts? Ito yung comparison ng mixed light ng dalawang ilaw. Yung white at yellow, ito yung nagsisilbing high beam. Kung mapapansin nyo, pantay na pantay lang sila ng buga. Halos walang pinagkaiba. Yung Z yung nasa ilalim at Helix naman yung nasa ibabaw. Tinetest ko ang wattage at lux ng bawat MDL. Kaya itest natin yung wattage ni Helix. Ang wattage ni Helix para sa white light ay nasa 30 watts. Dalawang bulb yung pinapagana natin dito. Dito naman tayo sa mixed light. Ang lumalabas sa kanya is nasa 28 watts. Bumaba ito ng 2 watts. At yung yellow light naman niya ay nasa 30 watts. 2 bulb ulit yung pinapagana natin dito. Pinapakita lang nito na hindi talaga 20 watts si Helix. Kung hindi, 15 watts lang ito. Yan ay base po dun sa ating watt meter. Z Mini B3 naman. Ang watts nito ay nasa 31 watts. Ito ay para sa white light. 30 watts naman ito pagdating or para sa yellow light. At para sa mixed light, ang wattage naman ito ay nasa 29 watts. May drop din ito na 2 watts. O more or less 2 watts ang binababa nito. Sadyang bumababa ang ilaw or yung wattage nila pagdating sa mixed light. Ito naman yung testing ng white light nila. Kung mapapansin nyo, yung Helix at yung Z, halos parehas na parehas lang yung buga nito. Halos wala kang makikitang pinagkaiba. Kahit yung outline ng ilaw, same. Pagdating naman dito sa yellow light, halos wala ka ring makitang pinagkaiba sa dalawa. Halos same na same lang. Identical na identical yung liwanag na binubuga nila. Hindi rin po pala nagkakalayo yung price nitong dalawa. Nasa 2,000 din or 2,000 pesos. Solo muna sila sa mixed light para mas makita natin yung liwanag, yung outline na binabato ng kanyang ilaw. Single bulb lang yung nakabukas dito. Sunod naman natin yung sa Helix. Kung mapapansin ninyo, parehas, same lang yung binubugang ilaw nitong Helix at ni Z. Halos sa brand name lang sila nagkakaiba dahil same lang lahat sa kanilang dalawa. Hindi madaling makita ang pagkakaiba ng dalawang MDL, lalo na kung mata lang ang gagamitin natin. Kaya gagamit tayo ng lux meter para mapakita kung sino ang mas malakas. Ang Helix ba o ang Z Mini B3? Unahin natin itong Z Mini B3. Ito yung kanyang yellow light. At ang reading na lumalabas sa ating lux meter ay umaabot ito ng 17,000 lux. Ito ay sa loob ng 1 meter na layo. Yung white light naman, ito ay umaabot din ng 17,000 lux. Sa 1 meter din na layo. Test naman natin yung mixed light nito. Kung bumababa din ba ito. Yung reading kanina ay nasa 17,000. Pero ngayon, nasa 10,000 to 11,000 lux na lang ito. Malaki din po ang ibinaba nito. Helix Mini driving light naman. Check natin yung kanyang lux sa white light. Ito ay umaabot ng 15,000 lux. Sunod naman natin yung yellow light. Ito ay umaabot ng 15,000 lux. Nag 16,000 din. Medyo mahirap lang talaga siyang isentro. Kaya nag-iiba-iba yung reading dun sa sensor kasi nagalaw po yung ilaw dahil pinipilit namin itong itama or isakto yung mismong pinakaliwanag or pinakagitna ng yellow light. Eto naman yung mixed light ni Helix. Tignan natin kung bumaba din ba ang reading dun sa ating lux meter. From 15,000, bumaba na lang ito ng 11 to 12,000 lux.
Talaga pong bumababa ang reading kapag mixed light na yung ginagamit. Ang ibig sabihin lang nito, mas lumalabo yung ilaw pag mixed light na yung ginagamit natin sa MDL. Nag-road test din ako. Ang ginamit ko na lang is yung Z Mini B3. Ito po yung resulta. Ito po yung kanyang white. Sunod naman yung kanyang mix. Kung mapapansin ninyo, medyo lumamlam nga yung ilaw. Lumabo nga. Hindi na kagaya na kapag single light lang yung gamit mo. Pero napansin nyo ba? Mas mababa yung settings ko ng ilaw na to. Ibig sabihin, hindi ko po siya masyadong itinaas. Mababa lang po yung nakukuha doon sa dulo. Hindi po masyadong nakakasilaw sa kasalubong. Pwede kasing iset pababa yung MDL. Iset natin ito ng medyo mababa para hindi po nakakasagabal at hindi nakakasilaw dun sa mga parating na sasakyan. Ito naman yung kanyang yellow light. Kita nyo naman, hindi abot ang puno. Dahil nakaset na ito sa tama lang na height. Hindi nakakasilaw at wala kang sisilawin dun sa dulo. Pansinin nyo yung ilaw. Hindi siya tumatama dun sa mga sasakyan na parating. Sakto lang ito doon sa daan. Kaya sigurado ako na wala akong nasisilaw sa paggamit ko ng mini driving light. Kaya sa mga kapwa ko rider, sana po maging responsable po tayo sa paggamit ng ating mini driving light. Lalo na kung napakaliwanag ng mini driving light nating gamit. Para hindi tayo nakakaperwisyo. Wala tayong naaabala. Ipakita ko lang yung distance ng liwanag o ng MDL sa motor ko habang gamit ko kanina. Ganyan po kalayo yung ilaw na gamit ko kanina. Ganyan po siya kalayo sa motor. Ito naman yung high niya, yung yellow light. Ganyan po ang itsura niya pag nasa gilid ka or side view ng motor. Ito naman yung itsura ng mixed light. Yung white at yellow. Iba kasi ang itsura pag nakasakay ka sa motor. Parang napakalapit lang nito. Makikita mo lang talaga yung layo na nababato ng ilaw kapag nasa gilid ka. Kaya pinakita ko sa inyo kanina yung side view ng ilaw. Ito naman yung front view ng ating mini driving light. Hindi masyadong nakakasilaw yung white light nito. Dahil maganda yung convex lens ng Z Mini driving light. Ito naman yung yellow light. Kung mapapansin niyo, hindi siya ganun kaliwanag. Hindi siya ganung nakakasilaw. Ito naman yung mix. Malaking bagay pa rin kasi na maganda yung lens ng mini driving light para makontrol niya yung ilaw na lumalabas dito. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-follow. Suportahan niyo pa po ako para makagawa pa ako ng marami pang content about mini driving light. Maraming salamat po. God bless po at ride safe po sa inyo.